Tayo po'y manalangin, taas natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala ang banal, Diyos banay sa pagkagalit sa kanas sa kahabagan. Aming pinakamamahal na po ng Jesus, hallelujah, sa pangunang panalangin po, aming ginagalma Pastor and Time Prophet, Beloved Evangelist Weldy Almeida, maraming salamat po, aming pinakamamahal na po ng Jesus, sa paglagis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu na bigilak sa mga puso. At bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo bang lingkod, sa amin po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi. At sa aking mga labi, mahal na pa ikaw po maglagay, mga taga dapat bigkasin, ikaw po aking naasahan, buksan mo pong pangunawa, kaisipan na bawat na pakinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Evangelist Weldy Almeida, the end-time prophet of our loving God. At hindi po natin malilimutan at patuloy nating aalalahanin ang mga turo't aral na iniwan ng ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear. At ako po'y nagpapaabot ng pagbatid paggalang sa mga beloved children, ang ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga pinagpalang mga baguhan, at sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ating tatalakayin, pamagatan nating Facing Danger with Prayer. Facing Danger with Prayer sa Tagalog, pagharap sa panganib sa pamagitan ng panalangin. Pagharap sa panganib sa pamagitan ng panalangin. Facing Danger with prayer. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The book of the prophet Isaiah chapter 13, verse 9. Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. Verse 11. And I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity. And I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible. Verse 7, therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt. The second book of Kings chapter 19, verse 19. Now therefore, O Lord, our God, I beseech thee, save thou us out of his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the Lord God, even thou only. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Isaias Kapitulo 13, versikulo 9, 11, balik sa 7. Narito ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating na mabagsik, na may puot at mabangis na galit, upang gawing kagibaan ng lupa, at upang lipulin mula roon ang mga makasalan ni On. Dito po sa 11. At aking parurusahan ng sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakitan, at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang pagkapaluluan na kakilakilabot. Dito po sa 7. Kaya't lahat ng kamay ay manghihina, at bawat puso ng tao ay malulumo. Dito po sa Ikalawang Hari, Kapitulo 19, ang talata po ay 19. Gayon nga, O Panginoon, naming Diyos, iligtas mo kami, isinasamo ko sa iyo, sa kanyang kamay, upang makilala ng lahat ng kaharian sa lupa, na ikaw ang Panginoon Diyos, ikaw lamang. Amen. Palakpakan po natin ang isang malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak ng may pasasalamat sa ating Diyos na mabait sa langit. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang ating Diyos na mabait sa langit, ang ating pinakamamahal na Jesucristo ang magpala ng kanyang banal na salita. Facing danger with prayer. Yung sinasabing paghanap sa panganib, pagharap sa panganib, mga minamahal, no one can escape from it.
except God comes prior to that time. Hindi maiiwasan yun ng sino man, mga minamahal. Haharap at haharap ang bawat isa sa panganib. Kaya ang meron nga sinasabing napapahamak, mga minamahal. At kailan dumating ang tinatawag na pagkalista sa panganib? Nang dumating ang Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya ang ating napakinggan sa mga patotoo, mga minamahal, nasa kamatayan na, hopeless, walang pag-asa, mga minamahal. Nagkaroon lamang ng pag-asa ng makarating sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Walang trabahong makita ayon sa kanyang pinag-aralan, pero nagamit niya ang kanyang pinag-aralan. Sa bod ay nakapasa, malalaking hallelujah, praise the Lord ang kanyang isinulat. Hindi ang sagot sa katanungan, mga minamahal, ipinasa ng ating mahal na Panginoon. Sa madalit salita, mga minamahal, ang panganib ay napapagtagumpayan lamang kung kasama natin at napapanalanginan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero anuman ang panganib na ating naranasan ngayon, mga minamahal, yan ay partial pa lamang. At totoo namang nakasulat sa Banal na Kasulatan. Sabi ng verse 9 na ating nabasa, Isaiah chapter 13, ang karawan ng Panginoon ay dumarating na mabagsik, may puot, mabangis na galit. Ito'y tinatawag na danger. Panganib na kakaharapin ng sinuman, mga minamahal. Ayaw mo't sa gusto, darating ang karawan ng Panginoon. Kung dumating ang karawan ng Panginoon na puno ng pag-ibig, yan ay sa oras na ito. Ikaw na nanood, ikaw na nakikinig, ikaw na narito, mga minamahal, ang oras na ito ay pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Pag-ibig na hindi kayang pantayan, pag-ibig na sukat kahit kanino pa, anuman ang iyong kalagayan. Pero pagkatapos niyan, haharap ka sa panganib, sinasabing ito'y kaarawan ng Panginoon na ang pagdating ay mabagsik, may puot, may babangis na galit. Ang ibig sabihin, pagdating ng kaarawan na yan, wala na ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata 11, mga minamahal, ang kaarawan na yan ay paparusahan ng Diyos ang sanlibutan dahil sa kasamaan nito. Magwawakas ang kasamaan ng sanlibutan. Kung ngayon ang sanlibutan ay nakahilig sa kasalanan at ang tao ay umaayon sa makasalanang sanlibutan, sabi ng verse 11, darating at darating ang kaparusahan ng Diyos sa masamang sanlibutan ito. Sabi ng verse 7, mga minamahal, pagdating ng araw na yan, ang bawat kamay ay manghihina at ang puso ng tao ay manluluma. Kung ngayon, ang kamay ng tao ay nasa kalakasan ng pagsuway sa kalooban ng Diyos, nasa kalakasan ng paggawa ng kasamaan, nasa kalakasan ng pagtalikod sa paglilingkod sa Diyos, o kalakasan ayaw paglingkuran ng Diyos, dahil ang kanilang buhay, ang kanilang kagalakan ay nasa kasamaan ng sanlibutan ito. Pero pagdating ng tinatawag na panganib, nakakaharapin nila, sabi ng ating nabasa, ang kanilang malalakas na kamay ay manghihina, ang matigas nilang puso ay manlulumo. Yan ang sinasabing haharap ka, ayaw sa gusto mo sa sinasabing panganib. Kaya nga hindi na tayo lalayo pa, mga minamahal, ang kasalukuyang problema ngayon doon sa Israel at sa Gaza, mga minamahal. Ang ating mga kababayan ay nandiyan para maghanap buhay. Ang iba ay sinasabing yan na ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Bakit? Hindi nila pwedeng iwanan pa. Kahit ang gobyerno natin ay nag-aalok ng tulong, mga minamahal, na sila'y maibalik sa ating sariling bansa. Bakit? Dahil ang iba'y dyan na nakapag-asawa ng mga Palestine, mga Israelite. Yan na ang kanilang pamilya, mga minamahal. Pero ang lahat ng meron sa daigdig na ito, ayaw sa gusto ng tao ay magwawakas. Ang kasaganahay mo'y magwawakas. Ang buhay mo'y magwawakas. Ang bagay na meron ka ay magwawakas. Pero merong isang hindi magwawakas kung mananalangin ka sa Diyos na mga Diyos at mga hari ng mga hari. Ang Diyos na makapangyarihan na ang panalangin mo ay papailang sa tulong biyaya ng ating Panginoon na haharap ka sa panganib na merong panalangin at ang Diyos ay handang tumugon sa bawat bibigkasin mong panalangin sa bawat kataga na lalabas sa iyong labi. May Diyos na didinig sa iyo.
Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa 2 King, chapter 19, verse 19. Uulitin ko lamang ang ating nabasa, ang sabi, ngayon nga, O Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami. Isinasamo ko sa iyo sa kaniyang mga kamay upang makilala ka ng lahat na kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoong Diyos, ikaw lamang. Kaya pala merong privilege, may pribilehiyo ang mga taong nakalapit sa Diyos, mga pinagpalang nakalapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa kanilang panalangin na may Diyos na tutugon, sila ang magpapakilala na may tunay na Diyos na makapangyarihan, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang mga Israelite, mga minamahal, meron silang isang Diyos. Ang Diyos ni Abraham, mga minamahal. Ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Isaac. Subalit, habang lumilipas ang panahon, mga minamahal, nakubkob sila sa panahon ni Josue, mga minamahal. Sa lupang Kanaan, pinagtagumpay sila ng mahal na Panginoon. Anong meron sa lupang Kanaan, mga minamahal? Mga Palestine. Since time, ang kalaban ng mga Israelite, ay mga Palestine sa pangunan ni Goliath, mga minamahal. Pero pinatay lamang ng isang batang paslit na si David at ibinigay sa kanila ang lupang pangako habang sila'y nariyan sa panahon ni Josue. Kinubkob nila ang buong lupain sa paligid, mga minamahal, hanggang sa tuluyan nilang masakop. Pero habang lumilipas ang panahon, si Josue na kumikilala sa Diyos na makapangyarihan, nakalimutan ng mga Israelite sa mga sunod na henerasyon. Nakalimutan nila. Kaya sila'y nabihag, mga minamahal. So, nalikha ng Diyos ay kaming makasalanan at itapos sa impyerno. Ang layo nila ng Diyos, ikaw na kanyang nilikha ay magiging pagmana ng buhay na walang hanggang. At habang hinihintay mo yan, hinihintay din ng Diyos na tatawagin mo ang kanyang pangalan, sasabitin mo ang kanyang pangalan, papanalaginan mo siya sa mga tugon, sa panalangin na iyong bibigasin. Mawawalhati, makikilala na meron palang isang Diyos na makapangyarihan sa langit, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya pinamagatan natin itong facing danger with prayer. Hindi ka pwedeng humarap sa panganib na wala kang panalangin. Hindi ka pwedeng makipagbaka na wala kang Diyos na papanalingan. Hindi ka rin pwedeng manalangin kung hindi mo kilala ang Diyos na iyong pananalingan. Sinasabi natin kung merong mapalad, tayo ang mapalad sa lahat ng mapalad. Bakit? Sa millions tao, billions all over the world, tayong pinagpalang, totoong nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Meron tayo kanyang-kanyang pinanggalingan, mga minamahal. Yung patutunan ng ating mahal na kapatid, doon din ako nang galing. Pagpasok mo pa lang sa gate, sobrang iaabot sa'yo, lalagyan mo ng laman, mga minamahal. Sa bata lang dito, pagpasok mo, walang sobrang iaabot sa'yo, ang sasalubong sa'yo, ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang pinupuri mo siya, habang nakikilala mo siya, yung karamdaman mo ay inaalis ng ating mahal na Panginoon. Makikita mo yung sarili, pumunta ka rito na may karamdaman na uuwi kang malakas, walang karamdaman na napatawad ang iyong kasalanan na at sa bawat araw na lilipas, umarap ka sa panganib, ang tagumpay ay para sa iyo. Ang bawat bigkas ng iyong labi sa pagtawag sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, damang-dama natin sa pangunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon, may Diyos na tumutugon sa ating panalangin. Minsan pinabayaan tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa ating sariling lakad, pinabayaan tayo ng ating mahal na Panginoon. Subalit kapag naalala natin meron tayong Diyos, merong man of God na nalalangin sa atin na alam ang ating pagkukulang, ang Diyos ay palaging handang tuminig sa ating panalangin, palaging handang magligtas sa panganib na sa ating harapan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, merong tinatawag na the vengeance and complete salvation. Ibig sabihin, ang paghihiganti
at ang kumpletong kaligtasan. Kailan ito magaganap, mga minamahal? Anytime now at magaganap. May paghihiganting magaganap at merong kumpletong kaligtasang magaganap. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kindly po basahin natin. The book of Luke chapter 21, verse 22. For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. Verse 25. And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and waves roaring. Verse 28. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. The book of the prophet Zephaniah, chapter 1, verse 18. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath, but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy. For he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. God bless you po. Dito po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 21, 22, 25, at 28. Sapagkat ito ang araw ng paghiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. Sa 22 ay 25. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. At sa mga lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at ng mga daluyong. 28. Datapat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Dito po sa aklat ni Propeta Sifanias, Kapitulo 1, versikulo 18. Kahit ang kanilang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa magitan ng apoy ng kanyang paninibugo sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Palakpakan po natin ang isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak. Yung palakpak na pang-rapture. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Sinasabing itong the days of vengeance and complete salvation and redemption. Ang ibig sabihin, ang mga araw ng paghihiganti at kumpletong kaligtasan at pagkatubos. Sabi ng ating nabasa sa 22, Lucas chapter 21, sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nasusulat. Ayon sa gusto ng tao, darating ang paghihiganti. Paghihiganting nanggagaling sa Diyos, mga minamahal. Ito ang karukto ng ating nabasa sa Isaiah. Tapos na ang pag-ibig ng Diyos at ang papalit ay galit ng Diyos, isang kakilakilabot na galit. Sinasabi ngayon sa lumang tipan na ito'y araw ng paghiganti. Sabi ng ating nabasa, upang maganap ang lahat ng mga bagay na nasusulat. Na ang ibig sabihin, kung ano nakasulat sa banal na kasulatan, yan ay magaganap. Hindi mo pwedeng pigilan yan. Anytime now ay magaganap yan. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal na Panginoon, iurang mo ang rapture. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal na Panginoon, iurang mo ang iyong galit, ang iyong paghiganti. Nasusulat yan. Yan ay magaganap. Kaya nga kung merong araw ng paghiganti, ay merong araw ng tinatawag na kaligtasan at katubusan. Sabi ng verse 25 sa ating nabasa, magkakaroon ng matanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Yung kahirapan, matagal na itong nagaganap.
panahon pa lang ng World War I, World War II, mga minamahal, hanggang sa ating panahong kasalukuyan. Kaya nga naging ordinary na lang sa iba ang kahirapan, mga minamahal. Pero ang tinutukoy dito, maging ang ugong ng dagat na matitilihan, mga minamahal, hindi ito basta-basta. Hindi ito nanggaling lamang sa bagyo, mga minamahal. Hindi lamang nanggaling sa tsunami o sa pangit na panahon. Hindi. Ito'y sinasabing parusa ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng verse 28, datapwat kung magsimulang mangyari ang mga bagay na ito. Magsimulang mangyari ang bagay na ito. At nagsimula na at nangyayari na. Ano ang sabi? Magsitingin kayo sa itaas. Itaas ninyo ang iyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos sa inyo. Alakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sa sanlibutan, mga minamahal, maraming tinatawag na preparation. Maraming sinasabing paghahanda, mga minamahal. Pero sa banal na kasulatan, ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, na paghahandaan natin ay yung mapasapiling tayo ng ating mahal na Panginoon na sinasabi rito, wala ka nang gagawin. Wala ka nang iyahanda pang pagkain. Wala kang iyahandang gamot. Wala kang iyahandang tubig. Wala kang iyahanda na bibit-bitin mong anak mo. Dahil pagdating ng araw na ito, maging ang sarili mo, kung hindi ka nakahanda, ay mapapahamang. Kung bimayak ang lupa, mga binabawal, ikaw mismo lulubog sa pagkabiyak na lupa na yan. Kaya sinasabi rito, simple ang gagawin na makahanda sa tinatawag na kompletong kaligtasan at katubusan pagkatapos ng araw ng paghiganti ng ating mahal na Panginoon. Anong simpleng gagawin? Ang sabi, kung makita mong mangyari ang mga bagay na ito, tumingin ka sa langit, itaas mo ang iyong ulo, yan na, tanda na yan na malapit na ang iyong pagkaligtas. Ganun kasimple, mga minamahal. Titingin ka lang sa langit, hindi ka matataranta, hindi ka titili, hindi ka sisigaw, hindi ka matatakot. Magagalak ang iyong puso, sa'yo ay may katuparan ang sinasabing complete salvation and redemption na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ano ngayon ang mangyayari sa naipon mo, sa iyong pilak at ginto, sa mga pera mo sa bangko? Ano ngayon ang mangyayari, mga minamahal? Maisasama mo pa ba? Sabi ng ating nabasa sa Penaya, Kabanatang 1, talatang 18, kahit ang kanilang pila o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa magitan ng apoy at ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat nagsisitahan sa lupain. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga masama ang daigdig, gawa sa pilak, gawa sa ginto, gawa sa kayamanan, at diyan nakapokus ang tao, mga minamahal. Gayong maliwanag pa lang sinasabi ng banal na kasulatan, pagdating ng tinatawag na the days of vengeance and complete salvation and redemption, hindi mo kailangan ito. Hindi mo ito maibabayad sa mahal na Panginoon. Hindi mo maibabayad. Kung napanood niyo yung preaching ng ating beloved, Pastor, our beloved Mama Dear, hindi ba? Minsan, yung ating tithes kulang. Kulang, mga minamahal. Minsan magta-tithes, minsan hindi magta-tithes, dahil merong pinaghahandaan, mga minamahal. Pero pagdating ng araw na ito, yung pinaghahandaan mo, hindi mo na magagawa pa. At yung iniipon mo, hindi mo maibabayad sa Diyos para mapunta ka sa tinatawag na kompletong kaligtasan at katubusan, dahil sabi ng ating nabasa, maging ang pilak, maging ang ginto, anumang bagay na meron ka, ay hindi makapagliligtas sa iyo sa kaarawan ng kapuotan ng ating pinakamamahal na Jesucristo, kundi ang lupain ay masusupok sa matinding galit ng Diyos, silang lahat nananahan sa lupain. Sa makatuwid, wala palang matitira dito, mga minamahal. Walang matitira. Pero merong makakapiling ang ating mahal na Panginoon. Yan ang mga tapat na Kristiyanong pagharap sa panganib. Alam nila sino ang Diyos na kanilang pananalanginan.
at meron silang panalangin na bibitawan sa harap ng ating mahal na Panginoon, na ang kanilang paglilingkod sa Diyos hindi makasakali, mga minamahal, hindi nagkataon lamang kundi on fire mula nang tawagin sila ng ating mahal na Panginoon. Ngayon may revelation sa Marilao, mga minamahal. Isa nating bagong kapatiran, naging bunga lamang ng Bible study. Nangusap sa kanya ang ating mahal na Panginoon. Pero ang revelation, paulit-ulit lang. Way back 1991, nangusap ang ating mahal na Panginoon, isa nating napakalaking gawain, mga minamahal. Napakaraming baguhan, 1994 rather, sapagkat nandun kami sa Irigan naka-assign. Ang nanaginip nito, kinausap ng mahal na yung aking kasama, mga minamahal. Kaming dalawa, maaga kaming gumising, alas 2. Ang puri namin, alas 3. Pero kaming dalawa, alas 2 pa lang. Dahil mahusay siya sa gitara, magaling siyang mag-plucking, mga minamahal, sinasamahan ko na siya magpuri. Alas 2 pa lang, nagpupuri na kami. Pero nung umaga na yon, hindi kami nagpuri muna. Ikinuwento niya muna sa akin, ano ang pangusap ng Diyos. Ang sabi niya, isang malaking gawain, mga minamahal. Napakaraming tao, napakaraming baguhan, at ang ating iginagalang mahal na pastor, mga minamahal, ay tumayo. Pero wala na siyang iba pang sinabi. Simigaw lamang na 3 beses na hallelujah, praise the Lord, ang ating ginagalang mahal na pastor. Biglang bumuka ang langit, mga minamahal, dinagit ang mga mamainit na Kristiyano, mga baguhan. Dinagit ng ating mahal na Panginoon. At nakita niya ang mga naiwan na uniforme. Nakita niya, mga minamahal, yung mga kapatiran na hindi seryosong maglingkod sa Diyos. Naiwan. Tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, nasaan ka sa iyong panaginip? Ang sabi niya, kasama siya sa naiwan. Mismo sa kanya, nangusap ang ating mahal na Panginoon. Lumipas, mga minamahal, ang mahabang panahon. Nagkaroon ng problema sa Tigaong. Pinadala kami ron after 12 years, kung hindi ako magkamali, mga minamahal. Hawak namin ang naga, Tigaong naga. May isang binatang lumapit sa akin. Sabi niya, Kuya, kilala mo po ba ako? Sino ka? Sabi niya, tatay ko yung kasama mo, si Papa. Papa pala niya yung kasama ko palaging magpuri. Nasaan na yung Papa mo? Kuya, security guard ako, pero nalaman ko kasing nandito ka, kaya nag-resign muna ako. Para makalapit ako sa'yo. Ibig sabihin, nag-resign na siya, hindi na siya magtatrabaho, kasi akala niya, mananatili kami doon. Nasaan yung Papa mo? Yung Papa daw niya, lasenggo na. Sabi mo sa Papa mo, andito ako. Mag-usap kami. Ipapaalala ko lang sa kanya yung panaginip niya noong 1994. Pinuntahan niya yung Papa niya, bumalik sa akin. Anong sabi ng Papa niya? Anak, kung gusto mo magpatuloy, maglingkod ka sa mahal na Panginoon, pabayaan mo na ako sa aking kalagayan. Naunawaan niyo yung kwento ko? Naunawaan niyo? Pag nag-grip na ang Holy Spirit, kahit ikaw pang ginamit ng Diyos sa isang pangungusap, nag-grip sa'yo ang Holy Spirit, hindi ka na makakabalik pa. Kaya, mas dinasa niya sa kanyang kalagayan, yun na kalagayan niya, tanggap na niya na yung panaginip niyang naiwan siya sa rapture, ay maiiwan siya dahil hindi niya na kayang iwanan pa ang bisyo na meron siya. Pero sinasabi niya sa anak niya, magpatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi ko alam. Baka kayo, wala na siyang buhay. Kasi matagal na yon, mga minamahal. Matagal na. Siguro another 10 years pa ang lumipas, mga minamahal. Amen? Pero tama ang sinasabi ng wala na salita. Ayaw sa gusto natin, ito ay magaganap. Ngayon, ang pangungusap ng isang bagong kapatiran, mga minamahal, ang mga naiwan sa rapture, unang-unang binanggit, yung mga hindi nagtatights. Yung magtatights pag gusto lang nila. Pangalawa, yung daw lakad ng lakad sa gawain at yung kain ng kain sa gawain. At yung natutulog sa gawain, mga minamahal. At yung huli nang dumating sa gawain. Yun ang pangungusap sa isang baguhang kapatiran, mga minamahal. Hindi ba? Noon, naipangalan itong ating beloved, Pastor, our beloved Mama Dear. May pilosopo ba? Bakit daw ang ating iginagalang mahal pastor huling dumating? Kaya sa Bible study ng ating beloved Mama Dear, ipaniniwanan, mga kapatid, alam niyo ba kung bakit huling dumating ang ating beloved Honorable Evangelist? Ang ating ginagalang mahal pastor, alam niyo ba kung bakit?
Dahil ang ating iginagalang mahal na pastor, kahit tapos na ang panalangin sa pastoral house, ay nakaluhod pa rin at nananalangin at pagkatansyado na lahat kayo ay nasa gawain at saka siya babangon sa kanyang pagkakaluhod at pupunta sa gawain, muling luluhod hanggang sa matapos ang gawain. Yung iba naman, gaya-gaya, mga minamahal. Gaya-gaya. Di ba? Kagaya ng cellphone. Nakakita yung mga nasa pulpit, gumagamit ng cellphone. Gumagamit kami ng cellphone. Sinasabi ko lang sa inyo, bakit? Para meron kaming communication, kailangan namin ng cellphone. Pero kayo, ginaya nyo kami. Si Brother Louie nga, kanina nakita ko nag-cellphone. Kailangan ko mag-command doon sa Marilao, hindi wa kong gawain. Kailangan kong basahin yung kanilang report para mabigyan ko ng solution kung ano ang meron silang problema ron. Kung kayo naman, nag-cellphone, iba naman yung tinitignan nyo sa cellphone. Magkaibang function natin. Magkaiba. Kaya mahirap yung gaya-gaya. Naiintindihan natin. Ang sabi, yan daw ang mga naiwan sa rapture. Kaya ang pangangalan ng ating mahal na magulang sa Panginoon at nakalagay sa banal na kasulatan, huwag mong pakailaman ang iyong katabi. Huwag mong pakailaman ang iyong nakikita. Ang pakailaman mo, ang sarili mo, ihanda mo ang sarili mo sa pagharap sa panganib. Sigurado mong ikaw ay may panalangin para kung ito ng panganib, ang pagdating ng mahal na Panginoon, sigurado ka na ang isisigaw mo ay hallelujah, praise the Lord, at pangalan ng mahal na Panginoon. Pag nasa cellphone tayo, ang nabanggit natin, yung pinapanood nyo sa cellphone. Hindi ang pangalan ng mahal na Panginoon. Ngayon, covered tayo, mga minamahal, ng panalangin ng ating beloved parents and the Lord and the beloved Almeida family. Covered tayo. Covered din kayo ng panalangin ng inyong mga loved ones na mainit sa marapan. Ngayon yan, mga minamahal. Hindi nila pansin? Kahit anong pagkukulang natin, mga minamahal, ang Diyos ay nandyan pa rin. Andyan pa rin. May magsasabi ba sa ating, hindi tayo nagkulang, taas ang kamay. Yung nagkulang, taas ang kamay. Di ba? Aminado tayo. Pero covered pa rin tayo ng panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Pero pag dumating lang, tinatawag mga minamahal, na pagharap natin sa panganib, yan ang tinatawag na the days of vengeance. Wala nang panalangin pa. Ang titignan ng Diyos, tayo ba ay nakahanda na para sa kompletong kaligtasan at katubusang inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ibang sitwasyon na yan, mga minamahal. Ngayon nangangatwiran pa tayo, sa susunod, wala na tayong katwiran. In a twinkling of an eye, magaganap ang sinasabing pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya yung ating pinakiingat-ingatan, hindi, sa akin to. Nung tayo unang nasave, sinasabi natin, Panginoon, iniibig kita. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Ngayon, mahal na Panginoon, iniibig kita. Pero iniipon ko to. Magkaiba yon, mga minamahal. Hindi ba? Dati ang sigaw lang natin, mahal na Panginoon, iniibig kita. Iniibig kita, mahal na Panginoon, paglilikuran kita, walang talikuran. Pinagpala, mahal na Panginoon, iniibig pa rin kita, pero iniipon ko to. Magkaiba yon, mga minamahal. Kaya ang Diyos ay nangungusap, mga minamahal. Kasi kahit tayo maging tapat sa pagbibigay, maubos ang meron tayo, hindi yan mauubos. Sa banal na kasulatan, ang konting gusi ng arena, ang konting langis, 3 taon nang ibigay sa propeta ng Diyos, kailanman ay hindi nabawasan. Ang taong ginamit ng Diyos ay lalong pinagpala ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ganon din sa atin. Habang tayo nagtatapat, mga minamahal, at seryoso sa gawain ng ating mahal na Panginoon, hindi ba natin napapansin? Meron hinaharap tayong mga panganib. Meron tayong problemang hinaharap, mga minamahal. Pero pag-iyak natin sa mahal na Panginoon, pagbigkas natin ang ating panalangin, pagtawag natin sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, gaano man kabigat ang ating problema, nalulutas ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Yung mabigat nating loob, napapagaang ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang tangi nating magagawa, hold thy peace or be silent. Hold thy peace or be silent. Yan daw ang bagay na ating magagawa. Nang ibig sabihin, pumayapa ka.
Dahil kung ikaw ay mas hysterical, sa pagharap mo sa panganib, mapapagtagumpayan ka ng panganib. Pero kung ikaw ay payapa lamang, ang Diyos, papagtagumpayin ka niya. Kaya sinasabing, hold thy peace or be silent. Sa Tagalog, pumayapa ka. Kali po, basahin natin. In the book of Zephaniah, chapter 1, verse 7, hold thy peace at the presence of the Lord God, for the day of the Lord is at hand. For the Lord hath prepared a sacrifice, he hath bid his guests. The book of Romans, chapter 13, verse 11. And that, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. Verse 13, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. God bless you po. Sipanias Kapitulo 1, versikulo 7. Pumayapa ka sa harap ng Panginoong Diyos, sapagkat ang karawan ng Panginoon ay malapit na, sapagkat inihanda ng Panginoon ang isang haing, kanyang itinalaga ang kanyang mga panauhin. Dito po sa Roma Kapitulo 13, versikulo 11, talon sa 13. At ito yamang nakikilala ng panahon na ngayon kapanahonan ng magsigising kayo sa pagkatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa ating lang tayo yung magsisampalataya ng una. Dito po sa 13, magsilakad tayong mainhin gaya ng araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa karumihan at kahalayan, huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak. Yung pang-rapture na palakpak. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, ito lang palang magagawa natin. Pagharap natin sa panganib, mga minamahal, ang magagawa lang natin ay pumayapa. Dahil kung tayo mag-hysterical, wala naman tayong magagawa na. Lalo na kung marami na tayong pagkukulang sa harap ng mahal na Panginoon. Patampo-tampo pa tayo. O wala na tayong magagawa pa, mga minamahal. Patisod-tisod pa tayo sa ating kapwa Kristiyano, wala na tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa dyan. Kaya sa mula na kasulatan, mga minamahal, pag binasa mo, ang katisuran ay galing sa iyo. Ikaw mismo, natisod ka. Dahil sabi ng mahal na Panginoon, mismo siya naglagay ng katisuran. Siya ang batong panulok na ang natisod sa kanya, mga minamahal, lugi. Ang ating mahal na Panginoon tinatawag na siya ay katisuran na naging batong panulok. Gayon din, mga minamahal, hindi natin pwedeng sabihin, natisod kasi ako sa aking kapwa Kristiyano. Hindi ka natisod sa Kanya. Inilagay siya ng Diyos para sa iyo. Natisod ka sa iyong sarili. Dahil hindi ka pumayapa sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung sinabi mong natisod ka, ang sarili mo yon ang nagbigay ng katisuran sa iyo. Dahil kung naging payapa ka sa mahal na Panginoon, sabi, pumayapa ka sa harap ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang karawan ng Panginoon ay malapit na, inihanda ng Panginoon ang isang hain, kanyang itinalaga ang kanyang mga panauhin. Ikaw ang panauhin ng ating mahal na Panginoon. Nakatalaga ka para sa Kanya. Kaya nga tayo tinawag ng mahal na Panginoon, mga minamahal, para italaga tayong panauhin, special guest tayo sa piging ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga may tinatawag na banqueting in heaven ang pagkatapos ng rapture, salo-salo sa langit together with the Lord. Dahil ikaw na basama sa rapture, ikaw ang special guest, panauhin ka ng ating mahal na Panginoon. Di ba, pag may pupunta kang handaan, kahit anong maging balakid, hindi mo papansingin. Di ba? Nakasakay ka, nagdadrive ka, binangga ka, tatapusin mo kagad, isisettle mo ang problema dahil gusto mo makarating sa handaang pupuntahan mo. Ganon din ang pagpunta sa langit, mga minamahal. Kahit sino bang bumangga sa'yo, yung sinasabi mong natisod ka, isisettle mo yan. Bakit? Gusto mong makarating sa piging ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ang special guest, panauing hindi hintay ng ating mahal na Panginoon. Nilagyan natin ng supporting verse. Romans chapter 13 verse 11 ang sabi,
tayo gumising na sa pagkakatulog sapagkat malapit na ang ating kaligtasan kaysa nung unay tayo nagsimula pa lamang. Nagsimula tayo. Grabe ang ating kalagayan. Ako, grabe ang aking kalagayan. Kaya pag nakukwento ko yung aking kalagayan, mga minamahal, di ba? Grabe yung kalagayan. Parang lahat ng tao, kaaway mo, mga minamahal. Di ba? Ikaw din naman, palaging mainit ang ulo mo. Kailan ba tayo naging payapa? Kailan ba tayo natutong magpakumbaba nang tawagin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon? Hindi na tayo matapang ngayon. Ang tapang natin ngayon, mga minamahal, ay gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng ating mahal na magulang sa Panginoon, matapang na ipangalan ng tama ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya nga palagi kong sinasabi, kapag ako'y nag-giving, mga minamahal sa Marilao, sinasabi ko, nagpaikot-ikot ako sa ibang bansa, mga fellowship na aking nakilala, mga minamahal nandoon, walang pastor nila ang nangalan na ika-10 bahagit handog. Wala. Ang mga pastor nila, ipinangaral, ika-10 bahagi, walang handog. Ang pastor nila, ipinangaral, ang handog, walang ika-10 bahagi. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, ipinangaral, dalin mo ang buong ika-10 bahagi at handog sa kamalig ng Panginoon. Nagsimula tayo, yan ang ating napakinggan. Ako sinasabi ko nga, kung tatanungin nyo kung ano ba ang piling ng isang Kristiyanong nagbigay ng 20%, aba anong malay ko sa inyo? Bakit? Kasi nung nasave ako ng 1989, September 27, unang dalo ko, napakinggan ko ang pibigay ng tithes and love offering. Napakinggan ko yan. Inabutan ko, mga minamahal. Dahil solemn song na nung ako'y dumating. Naabutan ko ang giving. Kaya sa susunod na pagdalo ko, mga minamahal, ang dala ko, 30%. Ibig sabihin, for 34 years na paglilingkod sa Diyos, kahit minsan, hindi ako nagbigay ng 20%, mga minamahal. Kaya tatanungin nyo, ano ba pakiramdam na nagbibigay ng 20%? Anong malay ko sa inyo? Hindi ko nga naranasan yan. Tanungin nyo sa akin, nagbigay ng 30%, sasabihin ko sa inyo, unang bigay ko, 30%. Ang puso ko ay masayang masaya. Nag-crusade tayo, mga minamahal. First Crusade, 1991, April, sa dako ng Baguio. Yung isinilang ng Mongoloid sa panalangin ng ating ginagalang mahal pastor, tumayo. Tuwan-tuwa yung nanay. Yung 12 years na pilay, pagkapanalangin, tumayo. Tuwan-tuwa sila. Pagbalik, 2 jeep ang dalang bunga, mga minamahal. Sabi ng ating ginagalang mahal pastor, continuous ang ating krusada, magdagdag tayo na isang araw. During crusade, bumaba ang pag. Bumaba yung pag, hindi kami magkakitaan. Sabi nung 5 gwardiya sa Burham Park, pustahan tayo. Sabi nung 5-4, stop ang Jesus Miracle Crusade. Sabi nung isa, sige, 100 bawat isa, pag kayo nanalo, huminto sila, bibigyan ko kayo ng tig-100. Pero kapag hindi sila huminto, kayong 4 magbibigay sa akin ng tagi-100. Sabi nung 4, siguradong hinto yan. Kasi yung nauna sa kanila, pagdating ng pag, hindi nagkakitaan, huminto sila. Ating iginagalang mahal na pastor, dire-diretso ang preaching habang nagsasalita, umakyat ang pag, nagkakitaan kami sa masiling, sa panalangin. Napakaraming pinagaling ng ating mahal na Panginoon, panalo yung isang gwardiya. Kaya sabi ng ating beloved noble evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, magdagdag pa tayo ng isang araw na krusada. Naalala ko, may pera ako sa bangko, mga minamahal. Doon sa video, winidro ko lahat, pati tubo, mga minamahal, ibinigay ko sa gawain ng ating mahal na Panginoon sa isang mahirap, kayamanan ko na yon. Hindi ako nang hinayang. Kaya kung tatanungin nyo ko, may nagbibigay ng more than 100 pesos, anong pakiramdam? Ang sagot ko, masayang masaya ang aking pakiramdam. And that was 1991, April, first crusade natin sa dako ng Baguio, mga minamahal. Lumipas na ang panahon, hindi naman ako naghiram. Ang ketong na umalis sa akin, inalis ng ating mahal na Panginoon. 34 years, hanggang rapture, walang balikan. Yan ang aking kayamanan. Kayamanan ko yan. Yan ang aking kayamanan.
habang ang aking katawan ay malinis, ipagsisigawan ko, may Diyos na makapangyarihan na, may Diyos na nagpapagaling, may Diyos na nagpapatawad ng kasalanan, may Diyos na ako ng saganang buhay at buhay na walang hanggan. Yan ang aking pagsisigawan. Paulit-ulit kong sasabihin, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At sasabihin kong masaya ang aking kalooban sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Wala akong pinagsisihan, mga minamahal. Kaya sabi ng ating nabasa, panahon na para tayo gumising sa pagkakatulong. At ngayon, malapit na ang kaligtasan kaysa noong una tayo ay nagsimula pa lamang. Nagsimula tayo, lalong malapit na ngayon. Wala na tayong babalikan. Pagbalik natin, lumingin tayo sa likuran, napakalayo ng ating pinagsimulan. Almost finish line na tayo, mga minamahal. Ito na ang ating kalagayan. Isang kisap matatala, mata na lamang. Isang tunog ng trompeta. Lahat tayo nasa piling ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya sinabi ng verse 13, magsilakad kayong mahinhin. Gaya ng sa araw, huwag sa katakawan, huwag sa paglalasing, huwag sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Huwag daw sa pagkakainggitan, huwag sa pagkakaalit, mga minamahal. Kaya dumadating ang katisuran. Pag nainggit ka, sabi mo, natisod ako sa kanya. Hindi. Ikaw natisod sa sarili mo. Kasi inggitero ka kasi. Kasi inaway niya ako eh. Hindi ka niya inaway. Sabi ng banal na kasulatan, ang kaaway mo magtatago sa'yo, sa takot sa'yo. Kaya pag nakikita mo siya, hindi mo siya kaaway. Ikaw ang nakikipag-away sa kanya. Tuwing makikita mo siya. O sino ngayon ang maiiwan sa rapture? Yung sinasabi mong kaaway mo, o ikaw nakipag-away sa kanya. Kahit gaano kalaki ang atraso niya sa'yo, nakikita mo siya. Andito siya sa gawain, hindi mo siya kaaway. Dahil kung kaaway mo siya, sinasabi ng banal na kasulatan, Deuteronomy chapter 7, verse 14, sabi, ang kaaway mo, hindi mo na makikita. Nakikita mo siya, ang sama na loob mo, ting makikita mo siya, ikaw ang nakipag-away sa kanya. Naintindahin natin yon. O, tingnan nyo yung katabi nyo. Tingnan nyo muna. Kaaway nyo ba yan? Kaaway nyo yan. Sigurado kayo hindi nyo kaaway yan, ha? Nasa sa inyo na yan. Tinatanong ko lang kayo kasi baka biglang mag-rapture eh. Sayang naman yung ating sinimulan. Wala na tayong babalikan pa. Almost finish line na tayo. Andito na tayo, mga minamahal. Andito na tayo. Ang hinihintay na lang natin, ang pagtulok ng pakakak. Pagtulog ng pakakak, ang sabi, itaas mo ang iyong ulo at malapit na ang iyong kaligtasan. Pagdilat ng ating mata, nasa piling na pala tayo ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At pagkatapos nito, anong ating tatanggapin? Ang sabi ng ating last verse, God will take care during trials. Pagharap natin sa panganib, meron tayong panalangin, Diyos ang bahalang mag-ingat sa atin sa panahon ng tinatawag na panganib. Last verse, kindly po. Maghanda po ating manunugtog, mga magpaawi. The book of Revelation, chapter 3, verse 10. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Verse 5, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Amen. God bless you po. Kaya sa Tagalog. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 10, talon sa 5. Amen. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. 5.
ang magtagumpay ay daramtan gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, purihin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Down syndrome ang ibig ko sabihin. Down syndrome ang ibig ko sabihin doon sa sitang mongoloid na aking nabanggit, mga minamahal. Down syndrome. Ibig sabihin, yun ang kalagayan ng bata na yon. Pagkatapos ipanalangin ng ating Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, kumilos siya ng normal, tumayo siya, tuwan-tuwa yung kanyang magulang, mga minamahal. Amen? At hindi lang yan nangyari sa dako ng Baguio, kahit saan man lugar at dako, mga minamahal. Amen? Ating napakinggan yung patutunan ng ating beloved co-preacher, beloved brother Isaac. Mababa ang IQ yung kanyang anak, mga minamahal. Hindi ba? Pero, inilapit, 4 years old, hindi pa nagsasalita. At kinakailangang dalhin sa mga kagaya niya. So, sa institusyon na mga kagaya ng anak niya, mga minamahal. Pero dahil sila'y naligtas na sa gawaing ito, bagamat pastor siya ng 12 years, ang ginawa niya, inilapit nila sa ating iginagalang mga pastor, ipinalalangin. Sa elementary grade, yung kanyang anak, mga minamahal, honor. Sa high school, honor. Sa college, honor. Ngayon, nasa Taiwan, general manager sa isang kumpanya. Diba? Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Kaya, kapag tayo, mga minamahal, ay pumayapa, naging silent tayo, hinawakan natin yung tinatawag na kapayapaan, ang Diyos ang ating inasahan, haharap at harap tayo sa pagsubok, sa mga panganib, subalit meron tayong panalangin na mabibitawan. At finally, nasa atin pa rin ang pagtatagumpay. Sabi ng ating nabasa, Revelation chapter 3, Verse 10, sapagkat tinuwad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay iingatan ko sa panahon ng pagsubok. Hindi natin pwedeng sa pagsubok ako natison. Sabi, iingatan ka ng mahal na Panginoon sa panahon ng pagsubok sapagkat iningatan mo ang kanyang salita na may pagtitiis. Ang sabi, na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Kaya pala walang exempted dyan. Lahat dadaan sa pagsubok ng ating mahal na Panginoon. Pero pag iningatan mo kanyang salita, sinundan natin ang hakbang, ang yapak ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang sabi, may Diyos na mag-iingat sa atin sa panahon ng pagsubok. At verse 5, ang sabi, ang magtagumpay ay daramtang gayon na maputing damit. Hindi ko papawiin sa anumang paraan ang pangalan sa aklat ng buhay. Ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan. Ipapahayag ko sa harapan ng aking Ama, sa harapan ng kanyang mga anghel. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kikilalanin tayo ng mahal na Panginoon na siya'y ating Ama na sa langit, tayo kanyang anak. Ano man ang mangyari, ang sabi, ang ating pangalan ay mananatiling nakasulat sa aklat ng buhay. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Yung mga dala niyong baguhan, nasa left and right wings, mga nasa ilalim, nasa labas. Habang tayo umaawit, hihintayin natin sila. At tayo namang narito, mga minamahal. Ihanda natin ang ating sarili. Ano man ang ating mga pagkukulang. Meron tayong pagkakainggitan. Meron tayong pagkakaalim. Ito'y panahon na para tayo mag-move on. Ang sabi ng ating ginagalang mahal na pastor, palagi nating isipin sa bawat segundo ng ating buhay ay babalik na ang ating pinakamamahal na Jesucristo. At yan ang ating paghahandaan. Tayo po yumawi. Hallelujah. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Hallelujah. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili ka rin
sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, Huwag kang mawalan ng kaibigan. pag-asa. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan Ano man ang lamang. nararasan mo, ya'y daraan lang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nagtitipay si Jesucristo. Ang sabi ng Sabi ng Panginoon, tumawag ka. tumawag ka, Ang ating Diyos ay sasagot sa'yo. at ako'y sasagot sa'yo. Thank you so much, O Lord. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Ulitin natin yan. Sabi ng Panginoon, tumawag ka. Sabi ng Panginoon, tumawag Ang Diyos ay sasagot sa'yo. at ako'y sasagot Thank you so much, O sa'yo. Lord. Hallelujah. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Bakit minsan kay dali natin lumimos sa Panginoon sa oras na tayo'y sangay? Sabi ng banal na salita ng Diyos, ang ating pilak dito hindi makapagliligtas. Kapag tumarating na ang kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawa sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tumulong sa'yo. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Walang ibang ating Nagtitipay si Jesucristo. Sabi ng Sabi ng Panginoon, Panginoon, tumawag ka, at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita patuloy mo samahan ng yung aking mga mga bagay na di mo Hihintayin pa natin sila habang sila ay nakita. lumalapit. Walang imposible Walang imposible sa sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, Sabi ng Panginoon, tumawag ang Diyos ay ka, sasagot sa'yo. at ako'y sasagot sa'yo. Hallelujah. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Yes, hallelujah. Panginoon. Sabi ng Panginoon, Sabi ng Panginoon, tumawag ka, at ako'y sasagot sa'yo. Beloved Mother Joey, At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka. Yes, amen. Hallelujah. At ako'y sasagot sa'yo. Hallelujah. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh.
Walang imposible sa Panginoon. Yes, amen. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa lahat po ng ating viewers, live webcast viewers, sa ating mga baguhan, pwede niyong ibaba muna po ang inyong mga kamay at kayo makinig. Alam nyo, kayo'y mapalad sa lahat ng mapalad. Dahil sa araw na ito, ang Diyos mismo ang nagdala sa inyo sa tunay na gawain. Tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, sinasamba siya sa Espiritu at katotohanan. Siya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya mula sa araw na ito, manatili lang kayo. Lahat ng mga dalangin nyo, tutugunin ng ating dakilang Diyos. Kaya yung mga pagsubok na dinadanas nyo, kasalukuyan, naging daan lang pala yan upang hanapin mo ang buong katotohanan. At dito sa pangunang dalangin ng propeta ng Diyos, tayong lahat ay kinahabagan. Ang Diyos ay totoong tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Sa mga oras na ito, merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na siya'y nahayag sa laman, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayong lahat ay tubusin sa ating mga kasalanan. Nabuhay na maguli upang patunayan siya ang Diyos na makapangyarihan, wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pangalawa po, yung pagsisisi sa kasalanan. Ang nais ng Diyos, kumpletong pagtalikod sa makasalanang pamumuhay. Huwag mo nang babalikan dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Patatawarin ka ng ating dakilang Diyos kung ikaw ay magsisi sa lahat ng iyong kasalanan. Ang pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, upang lubos na mapatawad, maging tunay na anak ka, isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat, pagkatapos mong mailubog sa tubig, pag-ahon mo, yun na. Ipinanganak ka na muli, bagong nilalang na. Mabuting Kristiyano, susunod sa kalooban ng Diyos. At ang pang-apat, ikaw ngayon ay magiging banal. Sa iyong patuloy na paglilingkod, ang Diyos mismo, ang kanyang banal na Espiritu, babautismo ang kanya. Sasayo ang banal na Espiritu. Pag sumayo ang banal na Espiritu, ito yung tatak na ikaw nga ay anak ng Diyos. Tumawag ka sa Kanya at siya'y sasagot sa iyo. Anumang oras, anytime, God will answer all your prayers. Ang kondisyon lang, magpatuloy kayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus hanggang sa Kanyang nalalapit na pagbabalik. We are just waiting for the blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ. Ngayon po, isuko nyo ang buhay nyo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Tanggapin niyo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Itaas niyo po ang inyong dalawang kamay. Yumuko po kayo at pumikit. Buong pagpapakumbaba, sabihin niyo po ang ganitong panalangin. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, pinakamamahal na Panginoong Yesus, narito po ako, buong puso, nagpapakumbaba. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano. Iligtas mo maging ang aking mga mahal sa buhay sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kami po ang manalangin para sa inyo. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kami po'y taos-puso nagpapasalamat sa patuloy na pagliligtas mo ng marami pang kaluluwa. Narito po sila, dakilang Ama. Dalangin po namin, lubos mo silang patawarin. Linisin na iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay at gawing tunay na Kristiyano. Turuan mo po silang magpakumbaba na masunod ang iyong banal na kalooban. Habang kami nag-aantay ng iyong nalalapit na pagbabalik, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pakibaba na lang po ang inyong mga kamay. Naisagawa na po, kayo po'y lubos ng sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At taos-puso na pa kayo nakapagsisi sa inyong mga kasalanan. Upang lubos na malinis po kayo, kailangan nyong ilubog sa tubig. Huwag po kayong tumanggi. Kailangan mong ipanganak na muli. After ng service po, nakahanda po na i-assist po kayo ng ating beloved church worker para po kayo'y mabautismuhan. Meron pong damit na pampalit at hindi mababasaan yung pang-uwing damit, mga minamahal ko. Paglubog nyo sa tubig, totoo po, spiritually, magbubukas na yung langit. Isusulat ang mga pangalan nyo sa aklat ng buhay. Tayong lahat ay magiging tunay na anak. Anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Ang gagawin na lang natin, magpatuloy tayo. Isang araw, anytime, babautismuhan kayo ng kanyang banal na espiritu. Patuloy kayong maglingkod sa ating dakilang Diyos. Ipaanyaya niyo po, iparating sa lahat ng inyong mga mahal sa buhay, yung mga unsaved loved ones, kaibigan, natagpuan nyo na ang tunay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ang kasunod nun, lahat ng iyong dalangin, tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ayon sa himalang kapamaraan niya habang ang pananampalataya nyo ay lumalago ng lumalago. God bless you all. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tuloy-tuloy na po tayo, mga mahal ko, prayer for the sick sa lahat ng ating mga pangailangan. Prayer for the sick, ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Praise the Lord. Tayo po, mga mahal, ay manalangin para sa lahat ng ating mga pangailangan. Magsisipo muna tayong mga minamahal at sumampalataya tayong lahat na sa ating dakilang Diyos ay walang imposible, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakilang naming Diyos sa mga pangailangan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na malapastor, Evangelist Waldes Rado Almeda, your end-time prophet. Narito po kami sa iyong banal paanan, Panginoon. Nagpapakumbaga
pagbabat, nagsisisi, mahal na sa mga kami nasumpungan, sa mga pagkukulang, pagkakasala, mahal na Panginoon, pagsalangsang sa mga kautusan, patawarin mo kami at tulungan mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon, na masusunod po namin lahat mong kautusan, O Diyos, hallelujah, hallelujah, at patuloy kami, mahal na Panginoon, magagamit mo rin po sa pagligtas ng marami pangkalo, lalo na po na ayong mahal sa buhay, hallelujah, kami pang ilaw at asin sa libutan ito, mahal na Panginoon, handa sa iyong dakilang araw na pagbabalik, mahal na Panginoon, at lubos aming pasasalamat sa pinagpala mo kami sa lahat ng pinagpala, nagkaloob ka ng totoo mong mga lingkod namin kagalanggal, mahal Pastor, beloved mama, beloved children, upang pangalagaan kami, mahal na Panginoon, sagdali na aming pananampalataya, at ngayon po ay nararanasan po namin lahat ng pagpapala mo, at nakakalakad na ng may kabanalan, may katwiran sa iyong harapan, mahal na Panginoon, patuloy na kalakasan, mahabang buhay na aming kagalang-galang, mahal na Pastor. All the beloved children, lubos po namin pinasalamatan, mahal na Panginoon, sa panisilid mo, sa puso ng buong sampay ng kinagalang magulang, sa dakilang pasanin, dakilang pag-ibig at kapangyarihan, mahal na Panginoon, ay pangaral sa buong daigdig, mahal na Panginoon. Hallelujah, nag-isang ebanghelyo ng kaligtasan, bako magbabalik lahat ng mga nirang, ay maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Hallelujah, marami po salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Mga minamahal, ilehans po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan, may karamdaman, at isipin mo natin ating minamahal, ginigal, mahal na Pastor, the end-time prophet of a loving God, ang naglehans po sa atin, maging sa ating mga loved ones, sa lahat, mga kapatiran, i-cast out po natin, banggitin po natin isa-isa, lahat ng masamang espiritu, karamdaman, problema, o bisyo, at palayasin po natin sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, vanity, vainglory, pride, lust, covetous, materialism, ang kainang bumabalik, panlulupay-pay, panlalamig, cast out, mga bisyo, cast out, demons, be healed, be blessed, problems are solved right now, vice be gone right now in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mami na mahal. Hallelujah. Pasalamatan po natin ating nakilang Diyos sapat lahat ng ating mga kailingan, mga prayer requests, tinugunan ng ating mahal na Panginoon. At bilang pasasalamat sa ating nakilang Diyos, banggitin po natin, mami na mahal, ang hallelujah praise. Very powerful po ito, mami na mahal. Yan po ay more than thousands at million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Banggitin po natin, mami na magaling sa ating mga puso. Hallelujah. Diyan po sa taas, mami na sa grandstand, huwag na po tayong lulukso po dyan. Sa baba na lamang po tayo mga lulukso. Sa taas, buong lakas na isigaw po natin ang hallelujah, praise the Lord. 3 beses, mami na mga sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ka, mahal na Panginoon! Hallelujah! Sigaw po natin, I love you, dear Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Thank you so much, dear Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much, mami na mahal. At tayo naman po idadako sa ating pronouncements through our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po with ordained preacher, with Ralph Blanco. At mga minamahal muli po sa ating mga mahalaga announcement po. Mga minamahal muli ang ating pong banal na gawain. Miyerkules, Biyernes at Linggo po. Wednesdays, Fridays, and Sundays for the benefit of our webcast viewers po. Mga minamahal, tayo po ay napapunod po sa pamagitan po ng FB page JMCM Central Live Stream at sa atin rin pong YouTube channel JMCM TV mga minamahal. This coming Sunday again, mga minamahal, yan po ay October 29, Sunday, dito po tayo muli sa Amoranto Sports Complex or Amoranto Stadium po mga. Sa lahat ng mga webcast viewers po namin, everybody is invited. Free admission po mga minamahal. Libre po, walang bayad sapagkat lahat po ng expenses ay sinasagot, binabayaran po ng GMC The Juice Works. Again, this coming Sunday po, October 29, dito po tayo sa Amoranto Sports Complex. Tayo po mag-start po ng alas 10 po ng umaga ng linggo hanggang alas 4:30, alas 5 po ng hapon Wednesday, and Friday po ang ating pong live streaming sa ating pong Noveliches Pastoral House, 1 p.m. up to 6 p.m. po sila mga Wednesday and Friday mga. Inyo po nga mapapanood po mga ang
Jesus Miracle Crusade, ating pong TV program sa PTV Channel 4. Yan po sa Sabado po, Saturday evening. Nag-start po yan ng 10:30 p.m. up to 12 midnight. For our radio program naman po mga minay, inyo pong subaybayan, inyo pong pakinggan ang Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi yan mula 11 p.m. to 12 midnight po sa DZME, sa Radyo Uno po, Radyo Uno, 1530 30 kHz sa AM1 po, 11 p.m. up to 12 midnight. Ang ating pong website, www.jmcm.org. At mga minal muli po ang ating pong bank account para po sa mga nagnanais pong ipapadala o ihulog ang kala po mga vows, inyo po mga ikasampung bahagi, tandog po, inyo po mga love offerings, mga pledges nyo po sa ating pong bank account, ating JMCM bank account sa BDO po. At kahit 10 branches po sa buong Pilipinas, inyo po maihulog, inyo po mga ibibigay para po sa gawain ng ating pong pinakamahalap Panginoon. At ang pangalan po, the name of our bank account is the whole name po, buong pangalan po ng ating pong manalagawain, mga manang Jesus Miracle Crusade International Ministry or Jesus Miracle Crusade or JMCM or JMC, mga manang with savings account number 00039026857. Mga manang tayo pong lahat ay patuloy na kakasangkapanin ng mahal na Panginoon sa pamagat ng patuloy na paglingkod at pagtapat sa ating ating pong dakilan nyo sa Panginoon po ng kanya pong nilingasang lingkod ating dearly beloved Honorable Pastor Will Almeida Alabagats and Same Prophet, the beloved family po mga manang. At sa ating pagkatapos, kindly po, aking pong inanihan ng bawat sa tumayo. Tumayo na po tayo habang atin na pong binibigyan na pinagkakalupong lahat ng panahon sa ating minamahal na kapatid, beloved brother Euphem, my beloved co-preacher, siya po manguna sa panalangin sa ating pong pagkatapos. Puri na malapay noon. God bless you po. Beloved Udon Preacher, beloved Crick Alarcon, tayo po ay sama-sama na malalangin sa ating pagtatapos. Dakila mapagpalang mang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang panalangin na aming kagalang-galang na beloved Pastor Rudy Almeida, yun time prophet of loving God. Kami malapay noon, hallelujah. Nagpapasalamat malapay noon sa tagumpay ng iyong banal gawain malapay sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong malapay noon, hallelujah. Sa paglangis mo sa bawat sugto ng banal gawain malapay noon. Hallelujah, git sa lahat sa iyong banal salita na diniramang aral, malapay lubos mong pinagpala at linangisan, malapay noon, higit sa lahat. Maraming salamat sa iyo, malapay noon, sa iyong matamis at balal mong presensya, malapay noon. Malapay noon, hallelujah. Sa aming pag-iwalay-walay, lukuban mo kami na iyo dakilang kapangyarihan at pag-iingat sa mayo, malapay noon, na makarating ang bawat sa amin na malahati sa kanya-kanyang matahanan. Malapay noon, maging sa mga may sakyan. Dalangin namin sa iyo, malapay noon, sa pag-ingatan mo ilayo sa malisgrasya kapamakan. Pagpalain mo, malapay noon, ang lahat ng mga kapatiran, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, malapay noon. Pagpalain mo kami lahat, malapay noon. Hanggang sa iyong pagbabalik, pagawakan mo kami sa matamis at mga pampalang ni Jesus. Amen. God bless you, beloved brother Euphem. God bless you po mga minamahal at mag-ingat po umawat sa ating pong pag-uwi. Amen, praise the Lord. God bless you all po mga minamahal, sa lahat po ng mga kapatiran. Ingat po tayo sa pag-uwi. We love you all, but our Lord Jesus loves you more. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord.
sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikinig ako sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with love, oh, my sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God that He led me. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me.
Blessed is he who comes. Oh, blessed is he who comes. Blessed is he who comes in the name of the Lord. The name of the Lord. Jesus. God bless you all, beloved brethren. Love you all po. But our dear Jesus loves you more. Ingat po tayo sa pag-uwi. Amen. Hallelujah. God bless you.